Noong si Patricia Santo Tomas ang nakatani na ng departamento ito ng kanyang hindi sundin ang desisyon ng Korte Suprema noong 1991 pa at sinunod niya ang gusto mangyari ng Nestle Philippines. Kung kaya nga kaming mga manggagawa ay hindi nagtitiwala sa kagamalan ng paggawa nito. Dahil kaming mga manggagawa sa kagamalan ng paggawa nito ay lagi na lamang kawawa. Dahil dito mismo sa kagamalan ng paggawa nito, dito mismo ang mga manggagawa ay pinapatuta. Dahil dito mismo sa kagawaran ng paggawa nito, ang buhay naming mga manggagawa ay lalong lumalawa. Dahil dito mismo sa kagawaran ng paggawa nito, ang suwan ng mga kapitalista ay sadyang nakakaluna. Kung kaya nga, ang mga desisyon ng kagawaran ng paggawa nito ay lubhang kamangha-mangha at kumakaban kung ano ang gusto ng mga kapitalista. Ganyan-ganyan ang mukha ng kagawaran ng paggawa nito. Kung makikita ninyo ang padana ng Intramuros, ganyang kakapal ang mukha ng kagawaran ng paggawa. Halatang-halata na ang ginagawang pagpapagamit ng kagawaran ng paggawa nito sa kumpanya ng Nestle. Desisyon na ng Korte Suprema, hindi lang isang beses, hindi lang 2 beses, kundi 3 beses ang desisyon ng Korte Suprema. Magpasa hanggang ngayon, nananatili na katulad sa papel at hindi pinatutupad. Kung kaya nga, kaming mga manggagawa ay naririto upang talampagin at hindi natantanan ang departamentong ito. Dahil ang departamentong ito hindi nakatiwa-tiwala. Hindi na namin aalisan ang lugar na ito hanggat hindi nabibigay ng mga posisyon ang departamentong ito. Hanggat hindi nabibigay ng magandang resulta ang pag-uusap sa pamamagitan ng Nestle Philippines at ng mga milyon. Dahil hindi sa pamamagitan ng posisyon paper, matatapos ang puso sa ito. Hindi sa pamamagitan ng posisyon paper, matatapos ang tunggaliang ito ng tama at mali. Pinatutuhanan na ng Korte Suprema na ang Nestle Philippines ang nagkamali at kaming mga manggagawa ang nasa tama. Dahil ang sabi sa desisyon ng Korte Suprema, muli niyong pinamuran ang aming lehitimong kaaraingan. Ang retirement plan ay muli niyong pinamuran para sa mga manggagawa at sinasabi ito ay lehitimong issue sa loob ng CBA. Ang sinasabi ng Korte Suprema na Nestle Philippines mismo ang magkamali. Dahil ang sabi ng Korte Suprema, we reject Nestle's interpretation. Our decision is crystal and cannot interpret by any other way. Ganyan-ganyan ang nakasulat sa desisyon ng Korte Suprema na ipinakita ng Korte Suprema na ang Nestle Philippines mismo ang magkamali. Kaming mga manggagawa ay nandito. Hindi na namin aalitan ang lugar na ito hanggang hindi natatapos ang tunggaliang ito ng tama at mali. Mga kasama, ang panahon ngayon tayo magpakita ng tapang. Mga kasama, ngayon na, dahil desisyon na ng Korte Suprema ang ating hawak. Mga kasama, ang inyo pong lingkod ay nagpahaba ng buhok
nagpatubo ng bigote para magmukha akong matapang. Pero hindi po ako matapang. Pero pag ang aking mga anak, ang aking pamilya, ang naapektuhan, doon po ako tumatapang. Handa po akong tumatay para sa aking mga anak. Mga kasama, sa panahon ngayon, ang apektado ay ang kinabukasan ng ating pamilya, kinabukasan ng ating mga anak. Kaya nararapat lamang na tayo ay lumaban na. Kung kinakailangan na tumalak ang dugo, ay gawin natin. Dahil lahat na ng paraan ay ginawa na natin. Hindi ko masasabi na desperado hakbang na ang aking sinasabi. Ngunit lahat na ng paraan ay ating ginawa. Hinilala natin sa legal. Ngunit ano pa rin ang ginagawa ng kumpanya ng Nestle? Patuloy na binabagong, patuloy na binabastos, pinapaluktot ang desisyon ng Korte Suprema. Kaya napapanahon na, ngayon na, kung kailangan, kung hanggang sa suktulan na magbuwis ng buhay, ay gagawin ito para sa aking mga anak. Mga kasama, tandang-tanda ko pa, nung tayo ay unang-una, nakawirga, nung sinasabi ni Pangulong Ford, o kinakanta ni Pangulong Ford, ang Nestle, panluloko. Mga kasama, bantahin muli natin ang Nestle, manluloko. Ngunit dagdagan natin ng Nestle, Dore, manluloko. Mga kasama, sabayan ninyo ko para hindi naman ako kaya-iya.